What's up mga ka-DIY? For today's video ay gagawa tayo ng DIY na kulungan para sa ating alagang mga Peking duck. Dahil wala tayong sapat na budget dyan, ang binili lang namin dyan ay ang 3 plastic matting. Tapos dagdag kami ng bakal na corrugated dahil yun ang mas mura kumpara sa plain bar. Tapos yung mga ibang bakal dyan na nakikita nyo, tinuwid-tuwid niya lang yan isa-isa para mas magamit pa. Pinagtyagaan niya talang ituwid yung ibang mga bakal dyan. Tapos yung iba naman na kaya pa namang idugtong, dinugtong niya na rin dahil syempre siya pang pambili, siya pang matitipid mo. Kung kaya namang gawan ng paraan, di ba, why not? And ayan na nga, bumuo siya ng rectangle. Di ko alam kung anong ginagawa niya dyan. Sinukat-sukat niya, welding niya. Kasi susukat niya rin dun sa plastic matting kung magkatugma ba. Basta bahala na kayong umintindi. And in terms of gastos naman, siguro gumastos din kami dyan kulang-kulang 900. Syempre hindi pa kasama yung labor doon kasi yung asawa ko all around na yan. Marunong mag-welding kaya ang tipid talaga pag meron tayong asawang maaasahan pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi ako galit ha, nagpapaliwanag lang. Char. Nasabi kong 900 plus ang gastos namin dahil kinailangan pa namin bumili ng PVC pipe na detress na kulay orange and iba pang fittings dahil nga may paggagamitan siya doon. Kaya sana patapusin nyo ang aming video para makita nyo kung saan niya ginamit yon at magkakaroon kayo ng idea na DIY na kainan ng Peking duck. At dahil for the tipid nga ang mga person, ang ginamit namin dyan na cover ng cage is yung yero na mga gamit na pwede pa namang gamitin ulit dahil syempre siya pang screen na bibilhin mo na naman. Magkano yung screen ngayon? Nasa 125 din per metro yung 1/2x4 or 1/4 sabihin mo na. At dahil nagtatrabaho nga tayo sa lumber kaya medyo alam natin yung mga presyohan na yan. Kaya alam natin yung estimation kung magkano magagastos. Kaya kung saan tayo makakitipid, for the go tayo doon. Pinag-isipan talaga namin mabuti to bago muna namin pinasok kasi syempre ang hirap talaga mag-ipon ng pera sa ngayon. Lalo na kung yung trabaho nyo para lang talaga sa pang-araw-araw. Tiwala lang talaga at sipag. Syempre, samahan mo na rin ng tiyaga. Katulad nyo, isa rin kami nangangarap na magkaroon ng negosyo. Lalo na ako kasi isa akong working mom. Mas gusto ko na lang magstay dito sa bahay. Masamahan yung anak ko sa school niya. Kasi hindi ko magawa kasi kailangan ko talaga magtrabaho. Kasi syempre kung hindi naman tayo magtatrabaho, wala rin tayong panggastos sa araw-araw. Kasi kung akong tatanungin, mas mainam sanang hindi tayo nakikitrabaho habang buhay. Hindi ko naman sinasabing masama or hindi maganda makitrabaho. Kasi syempre, isa rin yun sa mga nakatulong sa amin, lalo na ngayon, nag-aaral na yung anak namin. Pero sabi nga nila, walang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero paniniwala ko lang yun kasi hindi naman para-parehas ang sitwasyon ng tao. Kasi hindi naman para-parehas yung diskarte ng tao. Higit sa lahat, hindi rin para-parehas ang sahod ng empleyado. Syempre, kanya-kanya naman tayong sitwasyon. And so, ayun na nga, mabalik naman tayo dito sa ginagawa niya. So, ayan, napatayo niya na pala itong mga bakal at nalagyan na rin niya mga braces. At kung napapansin nyo kanina, meron tayong plastic matting dun sa gilid, which is nabili namin sa online. Hindi ko sure, basta nasa more or less 25 meters siguro siya and nagkakalaga siya ng 11 plus kung hindi ako nagkakamali. Yung iba kasi dyan, gagamitin namin dun sa pinakalikod ng bahay namin kasi doon rin namin ilalagay itong kulungan na ginagawa ngayon para mas safe. Anyong magiging sobra sana is para dito pero dahil nga medyo malambot siya at maparaan naman tayo kaya ang ginawa natin nag-DIY na naman tayo. Meron kasi kami sirang ref at yung mismong parang patungan niya yung mga kulay puti na parang screen yung ginagawa niyang bali pinto netong ginawa niyang sliding dito. Yan. Pero bago ang lahat, syempre wag nating kalimutan na pinturahan kasi syempre para hindi agad-agad mga lawang ang ating bakal dahil nga kalawangin na nga tapos di mo pa pipinturahan ay lalong kakalawangin. So ayan na ngayon mga ka-DIY, yung sinasabi ko sa inyo, ito yung sliding door na pinagbuhanan niya ng screen dun na galing sa ref, hindi ko alam kung anong tawag dyan, basta yan na yun. And yan na yung PVC na sinasabi ko rin sa inyo na binili namin, ginawa niya na lang din ng paraan para may kainan yung mga alaga. Dayun lang, sana magustuhan nyo yung aming video na ito. Please like and share. Salamat sa panonood. God bless.